Sabwal ng lakatan. Parang ring nagbenta ka ng bunga. Yun po yung equivalent ngayon sa isang puno ng lakatan sa sabwal. Comparison po sa kanyang bunga. Parang pare-pareho lang po. Pag-uusapan po natin kung depende sa atin kung ano ba yung produkto natin gustong ilabas. Sabwal ba o bunga ng lakatan? Mga ka-agree, alam mo ba yung average na magiging presyo ng isang buwig na bunga ng lakatan? At i-compare po natin sa magiging presyo na rin ng sabwal sa isang puno ng lakatan. Kuha po tayo ng konting ideya dito mga kasaging. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Kung ang isang buwig ng saging po ay makakaabot po yan ng 15 kilos. Kaya po nito, during ng kanyang maturity stage po, 15 kilos po. Pag inabot niya po, at i-harvestin mo at magpipresyo ka lang ng 50 pesos sa 15 kilos. Abay, dapat alam mo kung magkano ang magiging presyo ng isang puno ng bawat saging mo na nagbubunga po ng isang buwig na 15 kilos. Sa makatuwid, mga kasaging, mga kalakatan, yung isang buwig mo ay magkakahalaga yun ng 750 pesos. Yun, kung aabot siya ng 15 kilos at 50 pesos per kilo. Yun yung magiging presyo ng isang puno ng iyong lakatan. Paano kung mag-transfer po tayo sa production natin sa sabwal? Magkakano naman kaya kikitain natin sa isang puno ng lakatan na ang produkto po natin ay sabwal? Ito po ay isang puno ng saging natin na lakatan dito, na yung produkto na concentration natin ay hindi bunga kundi sabwal. Itong puno po ito ay nakapagkuha na po tayo dito ng 20 na sabwal sa isang puno lang na ito sa loob ng isang taon. 20 na po kasabwal ang nakuha dyan. Pinutol yung puno at saka pinapatubo yung sabwal at saka nilalagyan ng abono at saka parang ginagawang macro-propagation po para dadami lang yung sabwal sa ilalim na hindi natin hinahanap yung bunga. Magkano kaya kinita noon sa loob ng isang taon na kinunan po ng 20, average po yan kada puno, average sa loob ng isang taon na makukunan po yan ng 20, hindi nga lang ito masyadong marami. Transfer tayo dun sa kabila, papakita natin yung area dun. Gaya na rin po nito mga kasaging. Kita nyo naman kung gaano kadami yung sabwal sa isang puno na ginawa natin ng technique dito na parang ano na lang, macro propagation na lang. Kung makukunan natin yan ng 20 piraso sa buong taon ng sabwal, dito sa amin yung presyo po ng sabwal ay 40 pesos. Yun yung pinaka-average. Minsan kinukuha sa amin yan dito 50 pesos per piece. Kahit mag-average lang po tayo ng 40 pesos per sabwal, times mo lang po sa 20, that is 800 pesos po. 800 pesos po sa isang season lang yan. Ito nakuna na po yan previously dito ng ano lang, ng mga more than 10 lang, kaya ito pinatubo na naman ulit. Ibig sabihin po, hindi lang yun ng magiging ano natin, production natin sa isang puno sa isang taon kung ma-maintain natin ang dami ng sabwal sa pagpapatubo ng ating lakatan. Pero mga kasaging, itong technique na ito ay nangangailangan na rin ng dibdiban at puspusan na pag-aaral kung paano mo ito magagawa at makukuha at saan mo ibebenta, kung anong klaseng tawag dun market ang gusto mong
mapunteriya sa iyong pagtanim ng lakatan. Kaya naman mga kasaging, masasabi ko sa inyo, pag alam mo yung market mo at talagang mayroon kang market, walang sayang, walang tawag doon, walang mintis ang pagtatanim mo ng lakatan. Ito pinapabayaan lang ito kasi nga order po ito, maibibili na po. Yun po, 40 pesos per piece po ito. Itong puno pa lang mapagkukunan mo na ng kulang-kulang 15 pieces yan dito. Nako, tiba-tiba ka na naman dito. Sa buwal pa lang yun mga ka-agree. So ibig sabihin po, yung produkto po natin sa pagtatanim ng lakatan ng ating saging mga ka-agree, sa buwal at bunga. Yun po. Yun po yung pinagpipilian natin. Dalawa po yung produksyon natin sa pagtatanim ng lakatan. Sa buwal at bunga po mga ka-agree. Pero gaya po ng sinabi ko kanina, depende sa iyo yan, may-ari ng lakatan kung ano ang magiging concentration mo. Pero po dito kasi sa amin, ang ginagawa po namin pag first planting season, bunga yung concentration namin. Yun po yung muna yung concentration. Pero pagkatapos nan, second generation po, kahit na maganda na yung pa rin yung tubo ng lakatan, ay may mga area po talaga kaming inilalaan na yung production po namin, concentration talaga ay sa buwal po. Sinusunod sa pagkuha yung mga sa buwal doon, hindi na namin iniinda or pinapansin pa kung ano mangyari sa magiging bunga niya, maging malaki ba yan o maliit, matutumba man yan yung puno o hindi. Kung matutuloy yung bunga, bonus na lang yon. Pero yung pinaka main na source ng income doon, yung sa buwal na talaga. So yun po mga ka-agree. Kasi po nakita na rin namin yung advantage at disadvantage ng sabwal kaysa tissue culture. Kasi mga kalakatan, napagtanto po namin dito base sa aming experience na mas mabilis po makarecover yung sabwal compare po sa tissue culture. Mas mabilis po siya. Kunwari po sa pagtatanim, kung sabay na itanim yung sabwal at ang ating tissue culture po, mauna pong magbubunga yung ating sabwal at saka mas malaki po yung bunga ng ating sabwal compare po sa tissue culture. Hindi po natin kiniklaim na yun ang po yun kasi minsan depende na rin yan sa pag-aalaga natin, sa management po natin ating taniman, kung paano natin napapaganda at napapalaki yung kanyang bunga. So currently po, yun po yung ating episode ngayon, yung lecture natin ngayon konti lang, kung ano ba yung mas maganda. Sinasabi ko po sa iyo, pareho pong maganda yung production natin sa lakatan kasi po dual production po yung kalakatan natin, bunga at sabwal. At ayun nga, nagbigay tayo ng comparison, hindi po malayo na ang magiging presyo ng isang puno ng bunga ng isang puno ng ating sabwal ay hindi po malayo sa presyo ng kanyang bunga na rin, compare na rin sa sabwal na pwede nating maibenta. So depende na lang talaga sa atin, pabalik-balik na lang po talaga tayo sa ating pag-i-explain sa inyo. Pero sa ngayon po, gusto ko lang ipakita sa inyo, dito sa amin ganun po talaga dito, dalawa yung ating production, sa itaas at sa ilalim yung production natin sa saging. Maraming salamat. This is once again your friend Agritech BizTV po. Bye-bye na. Ilibot ko kayo doon sa kabila ng part ng sagingan na yung concentration po ay bunga. Kaya po dito, yung concentration po ay bunga, hindi po inahayaan na magdadami yung sabwal sa ilalim. Kung makikita po ninyo, pinuputol po yan. Ayan na po sila. Pinuputol, hindi po yan pinapadami. Kasi nga po yung concentration ay bunga. Mas okay, mas maganda na isang puno yung paakyat natin kasi itong area po dito ay high density planting po yan dito, 2 meters by 2 meters itong kanyang distances dito. So dapat nag-iisa lang yung puno. Gaya po nito, na-harvest na po itong puno. Ayan po, isang puno lang ang pinaakyat dahil po sa masadong ng masikip pag dalawang puno pa yung papaakyatin. So dahil dito ang concentration ay bunga, yun po, hindi po basta-basta pinayaan na yung mga sabwal. Yung ito po, hindi magtatagal, next week kukunin na rin yan, puputulin na rin yan. Especially po yung na-harvest na po yan,
baka madali pa yung mga sabol niyan sa ibibenta dahil sa ang dami pong naghahanap ng planting material dito sa amin. So, yun po. Once again, this is your friend, Agritechnics TV. Sana po ay nakapulot tayo ng konting kaalaman tungkol sa paglalakatan. Yun po yung system namin dito. Maraming salamat. Bye-bye na. God bless us all.